Hi, ako nga pala, si Kuya Corvax. Magandang araw sa inyo. Ako ay may kwento sa inyo tungkol sa isang patay na muling nabuhay. At ang istorya ay ganito. Ang paglalakbay ni Taong Uwak, Kabanata 1. Ang muling pagbangon, ang ulan ay walang tigil. Hindi ito simpleng ulan. Ito'y tila pag-iyak ng isang mundong matagal nang iniwan ng liwanag. Sa gitna ng isang libingan na nilamon na ng damo at kalawang, may isang puntod na biglang gumalaw. Isang kamay ang dahan-dahang umangat mula sa lupa. Putla, matigas, patay, ngunit gumagalaw. Unti-unting bumukas ang lupa habang ang bangkay ay pilit na bumabangon mula sa kanyang libingan. Ang kanyang mga daliri ay kumakapit sa putik, tila may hinahabol na hininga na wala na. Hanggang sa huminga siya, isang mabigat, paos at masakit na paghinga ang pumutol sa katahimikan ng kamatayan. Dahan-dahang iminulat ni Ravius Corvus ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang nakitang liwanag. Ang langit ay kulay, abo, makapal, mabigat, at tila hindi na kailanman sisinagan ng araw. Ang ulan ay dumadaloy sa kanyang muka, humahalo sa lupa at dugo na hindi na dapat dumadaloy. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Bulok, ngunit buhay. O, nasaan ako? Ngunit bago pa man siya makapagtanong pa, isang tinig ang umalingaw-ngaw, hindi mula sa paligid, kundi mula sa kailaliman ng kanyang isipan. Tumayo ka, Ravius Corvus, nanginig ang kanyang katawan. Hindi pa tapos ang iyong paglalakbay. Napahawak siya sa ulo, tila may pumipilit pumasok sa kanyang kamalayan. Sino ka? Bulong niya, isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, maglakbay ka patungo sa Holy City. Sa mismong sandaling iyon, isang malakas na kulog ang bumasag sa kalangitan. At doon niya napansin, may isang uwak na nakaupo sa ibabaw ng kanyang puntod. Itim, tahimik, nakatingin sa kanya. Hindi ito gumagalaw, hindi ito natatakot. Para bang hinihintay siya. Ikaw ba? Tanong ni Ravius, nanginginig ang boses. Ang uwak ay tumikhim, isang tunog na hindi normal sa isang hayop. Pagkatapos ay lumipad ito pababa at lumapag sa kanyang harapan. Hindi ako sagot. Napaatras si Ravius. Ang uwak ay nagsalita. Ako ang kasama. Napatingin siya sa paligid. Mga sirang lapida, tuyong puno, at hangin na may dalang amoy ng pagkabulok. Bakit? Ako? Tanong niya. Bakit ako binuhay? Ang uwak ay tumingin sa malayo, sa direksyon ng isang madilim na landas na tila walang katapusan. Dahil ikaw ang nakarinig. Ng alin? Ng tawag na hindi kayang marinig ng buhay. Muling kumulog, at sa liwanag ng kidlat, sandaling lumiwanag ang mundo, at doon niya nakita, sa malayo, sa dulo ng abot tanaw, may mga anyo, mga nilalang, gumagalaw, hindi tao, hindi hayop, mga anino na may hugis ng gutom. Napaatras si Ravius. Ano ang mga iyon? Ang uwak ay sumagot ng malamig. Ang mga kumakain sa mga naiwan, tahimik, mabigat, walang pag-asa. Kung ganoon, mahina niyang sabi, bakit kailangan kong maglakbay? Ang uwak ay muling tumingin sa kanya, diretso sa kanyang mga mata na wala ng buhay. Dahil may mga buhay pa na hindi pa dapat kainin, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan. At sa hangin na iyon, may kasamang sigaw. Malayo, ngunit malinaw, isang tao, humihingi ng tulong. Napatigil si Ravius. Narinig niya, naramdaman niya. At sa unang pagkakataon, mula nang siya'y magising, may kumirot sa kanyang dibdib, hindi puso, kundi layunin. Dahan-dahan siyang tumayo. Mahina, nanginginig, ngunit tumayo. Kung ito ang dahilan, bulong niya. Kung ito ang aking sumpa, hinawakan niya ang isang sirang krus na nakabaon sa kanyang puntod at ginawang sandata. Lalakbay ako. Ang uwak ay lumipad at dumapo sa kanyang balikat. Kung ganoon, simulan natin. Sa ilalim ng walang hanggang ulan, ang isang patay ay nagsimulang maglakbay. At sa bawat hakbang niya palayo sa kanyang libingan, ang mundo ay tila
lalong nagdidilim. Hanggang dito na lang mga kastorya. Abangan ang Kabanata 2. Mag-iingat kayong lagi. Salamat. Ako'y